Good morning guys. Bising-bising din na sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kalihok Kasabong TV sa umaga na ito ngayon. Ipapakita ko naman siya yung uli. Nandito pa rin. Ito siya yung bandid ko ng bakbakan na 2 times winner. Matanda naman ito, magulang na talaga. Matagal na ito nga ginagamit ko ng pagpalahi. Hindi ko na alis-alis ang linyada na ito. Kasi maganda kasi ang kinalabasan sa nagiging mga anak, ang performance din nagmana sa kanya. Karamihan sa nagiging mga anak ito nagiging mga winner din. Kahit yung layout na ibinta ko, ang nagpakakuha sa mga anak nito, pinagcha-champion din nila. Kaya hindi ko talaga ito maalis-alis na linyada na ito. Kung kumuha man ako ng ibang linyada dugo sa isa kababae, pinapalahian ko lang din sa kanya. Tapos ang nagiging mga apo nito, ganun din ang mga performance. Sa labanan sa manok, sa laro sa manok, hindi naman talaga tayo nakasigurado. Pero para sa sarili ko rin obserbasyon, sarili kong opinion, kapag ang mamanokin natin na winner talaga ang nasa dugo niya na linyada sa kamanok, walang imposible talaga na hindi makukuha, mamamana sa kanyang mga anak o sa kanyang mga apo. Ito ang pagpatunay ko sa inyo. Kaya tumagal ito sa akin na panahon, ilang taon na ito, hindi lang buwan, panahon, taon. Kasi noong pandemic na dumaan, winner na ito siya, naka 2 times na. Pinapalahi ko na nga ito. Kaya ilang years nang nakalipas mula noong nag-pandemic tayo na may trahedya, sakit na dumating sa atin na bansa sa katagal na panahon, diba? Ito pa rin siya. Yan. Kaya magulang na talaga ito, matandang manok ito, pero hindi ko gialis-alis. Kasi alam nyo, kahit matanda na ito, nitry ko itong pinapalahi sa bata nga babae, maganda pa rin ang kinalabasan sa similya. Ang pinapaintubit ko, marami pa rin ang nagiging mga sisiyo sa mga itong. Ilan-ilan lang din ang walang similya. Kaya okay ito, basta iparis ang matandang lalaki sa batang babae. Itong pagpatunay ko sa inyo na sa pag-alaga ko ng manok, ang pagpili ko din sa gialagaan ko, hindi mga tibakin kasi manipis lang nga ang mga talampakan ito. Yan o. Medyo lumaki-laki na itong konti dahil siyempre magulang na manok, matandang manok. Pero noong bata pa ito, super nipis ito. Hindi ito lalapat sa lupa kapag umaapak ang dito. Ito kasi ang talampakan niya sa gitna. Hindi lalapat sa lupa, kaya hindi siya nagagasgasan, hindi nagkaroon tibak hanggang ngayon. Yan, malinis ang kanyang talumpakan, hindi nakaranas ng tibak ito siya. Kaya yan ang lagi kong in-advise inyong mabaguhan pa lang, na kapag magpadami tayo ng manok, piliin natin ang linyada nga hindi rin tibakin kasi ang tibakin kasi makapal talaga yan, matataba ang talampakan. Malalaman nyo yan sa mga alagang manok nyo, ikumpara nyo, titingnan nyo kung sino ang manok nyo nga manipis ang talampakan, malabong magkatibak. Pero ang manok nyo nga umbok, makapal, mataba ang talampakan, yan ang madaling magkatibak, lalong-lalo na ang pinaglapagan nyo, siminto o kaya makaapak sa mga dumi-dumi, yan ang madaling magkatibak. Kailangan din yan, kahit makapal ang talampakan dito, mataba, kailangan lang yan ilipat-lipat niya sa pinaglagyan, linisin niyo palagi ang kanyang apakanan ay yung paglagyan. Yan ang pinaka-importante dito para hindi magkaroon tibak. Tapos iwas niyo na mailapag niyo sa siminto, kasi ang siminto lalong magaspang na pagka-siminto nagagasgasan itong talampakan niya. Kung mabigis yan, lalong makakita na kapwa manok o tiglas, magwala sa scratch pin. Kailangan, kaya ang tinuturo ko sa inyo, sinasapingan dapat pag ang ating paglapagan, hindi